Okay, so let's try to solve this problem. Using method of joints in the cantilever truss shown, compute the force in members AB, BE, and DE. So dito, specific members lang no, yung pinapahanapan ng force, pero binanggit na method of joints ang gagamitin. So ito yung truss natin ha. So specific members lang ang pinapahanapan ng force. Ano yung mga members na yun? Member AB, ito yon. Okay, member BE, ito yon. And then member DE, ito yon. Sige, lagyan lang natin ng mark, no? Yung mga, okay, pinapahanapan sa atin ng force. Ito yon, si member AB, si member BE, tsaka si member DE. Okay. Again, ang gagawin natin ay method of joints. So again, follow lang natin yung procedure natin for method of joints. Okay, so ang una natin gawin, pipili tayo ng joint. So we have to choose a joint na dalawa lang ang members. So obviously, ang magandang piliin ay itong joint A. No? Kasi yung joint G may external support to. So at saka wala dito yung gusto nating hanapin, no, na force. So dito kay joint A, nandito yung isa, no, sa pinapahanap sa atin na member AB. Okay, so dito ka mag-start. So kapag nag-start ka sa FBD ni joint A, wala ka nang kailangang i-solve na reaction, no, kasi wala naman siyang external na support. So maganda na diyan ka talaga magsimula. So drawing the FBD, okay, of joint A. Drawing mo si joint A. Okay, tapos drawing mo yung dalawang members na naka-attach sa kanya. Ito, member AB. And then the other one, ito naman ay member AC. Okay, tapos take note dito kay joint A, merong naka-apply na load. So yung naka-apply na load ay 1,000 pound. Tapos ano siya, perpendicular siya dun kay AB. So 90 degrees siya from AB. So lagay natin tong applied load. Okay, siya ay directed this way. So, ito ay 1,000 pound. Okay, lagay natin ngayon yung direction ni AB tsaka ni AC. So, vertically, si 1,000 pababa siya. So, ang lalaban lang sa kanya ay si AB. So, dapat si AB ay pataas. Okay, tapos si AB at saka si 1,000 horizontally, pareho silang pakanan. So, ang lalaban lang sa kanila horizontally ay si AC. Okay, kumpletuhin natin free body diagram. Itong AB naka-incline ito. So, from the horizontal, okay, si AB ay 30 degrees. So, from the horizontal, 30 degrees din siya dito. Okay, ngayon, naka-incline din si 1,000 pound. So, siya ay perpendicular kay AB. Okay, so paano yung magiging angle nito? So, kung 90 degrees siya dito, no, so siguro kunin na lang din yung angle natin yung angle ni 1,000 from the horizontal. No, so kung 30 to, ito naman ay 90. So from the horizontal, ilan yung natitira? 180 kasi yung buong straight line, 'di ba? 180 yan, tas 30, tas 90. So ito ilan to? 60 degrees. So yan na lang siguro, no. So 60 degrees yung angle ni 1,000 pound from the horizontal. Okay, so kompleto na tong free body diagram natin. Pero actually, ang concern lang nating makuha dito ay si AB. Okay, yung kasama niyang unknown na AC ay nasa horizontal. So, pwede nating ma-solve ng direkta si AB. Mag-conventional na lang tayo ha. No? So, kung conventional yung gagamitin natin, itong AC na unknown, nasa horizontal. So, iwasan mo siya. Saan ka magsa-summation ng forces? Mag-summation ko ng forces, vertical. Okay, para hindi masama si AC, makukuha mo ng diretso si AB. So, lahat ng pataas dito ay positive. Okay, summing of forces vertical equal to 0. Okay, so unahin natin si AB. Si AB, ang kanyang vertical component ay AB sine ng 30 degrees. Tapos siya ay pataas, so siya ay positive. Si 1,000 naman, ang kanyang vertical component ay 1,000 sine 60. Tapos pababa naman siya, no? So negative. Okay, equal to 0. So, yan lang yung mga masasama. So, ang unknown na AB, we can directly solve this. Pindot natin sa calculator. So, yung AB, yan yung unknown. So, assign natin siya as alpha x sine ng 30 minus 1,000 sine ng 60.
Okay, equal to 0. So, shift solve natin. So, ang lalabas na AB ay 1732.05081. 1732. Okay, 0.05081 na lang. Okay, ang unit natin dito ay pound. Okay, sa AB, ang action niya, ang inassign natin pa-pull away from the joint. So, siya ay tension. So, box natin si AB. So, isa siya, no, dun sa mga pinapahanap. So, okay na tayo kay AB. Okay? Sige. O, check natin kung saan tayo pwede mag-proceed. So, okay na tayo kay AB. Ang mga goal na lang natin si BE at saka si DE. So, saan ba dapat tayo mag-proceed? Kung magpo-proceed tayo dito kay joint B, 4 ang members niya, no? So, isa pa lang yung nakukuha, no? So, pwede nating maisip na hindi tayo pwede mag-proceed dito. Pero actually, tingnan mo ha, kung titingin ka dito kay joint C, okay? 'Di ba itong member na to, si member BC, 'di ba zero force member 'yan? Okay? So, kung hindi mo alam ha, yung concept ni zero force member, nilista ko siya dito. So, ito actually ay nagfo-fall under case 2. No? So, 3-member joint yan, si joint C. Tapos, yung dalawang members niya, collinear. Okay? Tapos, wala namang external load, no, dito kay joint C. At wala ring external na support. So, walang external reaction. So, kapag na-satisfy itong dalawa na to, yung member na hindi collinear, no, yun yung zero force member or yun ay zero force member. So itong BC na to, actually zero force member to. And actually kung hindi mo rin naman alam tong concept ni zero force member, no, kung magpupunta ka dito sa FBD ni joint C, 'di ba tatlong members 'yan. Yung isa vertical, tapos yung dalawa parehong horizontal. So kapag nag-summation ka ng forces vertical, 'di ba ang mangyayari din talaga diyan, itong BC na to, wala naman siyang makakasama na vertical. So, ibig sabihin, zero lang din talaga yan. Okay? So, kung zero, ito, no, kung alam natin na siya ay zero, si BC, so dito kay joint P, ibig sabihin, tatlo na lang yung members. No, at dalawa na lang yung unknown since nakuha na tong isa. Okay? So, proceed tayo ngayon dito sa FBD ni joint B. Kasi, again, ang concern natin si BE, ha? Sige, so proceed tayo kay FBD ni joint B. Okay. So, para sa FBD of joint B, drawing mo lang si joint B. And then, drawing mo yung mga members na naka-attach sa kanya. Okay, ito si member AB. And then si member BD. Okay, si member BC, kahit hindi na natin siya i-include. And then si member BE. Si member BE ay ito. Okay. So, don't forget na merong applied load dito kay joint B na 1,000 pounds. So, lagay mo siya dito. Perpendicular, no? Siya doon kay AB at doon kay BD. Okay, 1,000 pound. Okay, si AB, nakuha na natin to from the FBD of joint A. Siya ay tension. So, dapat tension din siya dito. And then, ang value niya, 1732.05081 pound. Okay, so dalawa yung unknown, si BD at saka si BE. So, kung i-assign natin yung direction nila, since pareho silang may horizontal at vertical component, so hindi natin alam kung sino yung dapat pataas at pababa at pakanan at pakaliwa sa kanila. So, in that case, i-assume na lang natin. So, assume na lang natin na pareho silang compression. Okay? Sige. So, kompletuhin natin free body diagram. Lagay natin yung mga angles nung mga naka-incline na force. Actually, lahat sila naka-incline, no? Sige. So, si AB, as we know, si AB, from the horizontal, kung 30 degrees siya dito, di ba 30 degrees din siya dito? So, from the horizontal, 30 degrees to, si AB. And then si BD, di ba collinear si AB at saka BD, so same sila ng inclination. So, si BD from the horizontal, 30 degrees din siya. Tapos si BE, dito, no, from the horizontal, no, 30 degrees siya. So, ibig sabihin, from this horizontal, also 30 degrees din siya. So, si BE dito, 30 degrees din siya from the horizontal. Tapos, yung 1,000 pound, yun nga, kung 90 degrees to,
then 90 degrees din to. Tapos 30 na to. So, ang natitira na lang ay 60 degrees. So, from the horizontal, si 1,000 pound ay 60 degrees. Ayan. So, yan yung mga angle natin. Okay, now, ang concern natin dito makuha si BE. Okay, dalawa yung unknown dito, no? So, dito ang mangyayari, ang gamitin na lang natin conventional. Okay, tas ang mangyayari, magkakaroon tayo ng dalawang equation, tas dalawang unknown. Okay, walang problema, i-caltech na lang natin, no? Sige, so unahin na lang natin yung summation ng forces, horizontal. Okay, unahin mo yung mga unknown na forces, no? Sige, para madali siyang i-input mamaya, no, kapag nag-caltech tayo. Mode 5, 1. Okay. Unahin natin si BD. Si BD, ang kanyang horizontal component ay BD cosine 30 degrees. Tapos pakaliwa siya, so negative. Mamali yung assumption natin, no? Anyway, sige. Kasi puro hindi, pakanan naman pala si 1,000. Okay, hindi lahat pakaliwa, no? Sige, anyway. Sige, so si BE naman, ang horizontal component niya ay BE cosine 30 degrees. Tapos siya ay pakaliwa din sa negative. Okay? And then, sige, si AB naman, ang kanyang horizontal component ay AB. Ganun din, cosine 30 degrees. Tapos pakaliwa din siya. Si 1,000 naman, ang horizontal component ay 1,000 cosine 60 degrees. Tapos siya ay pakanan, so positive. Okay? So, equate natin sa 0. So, ito ngayon yung summation ng forces horizontal. Si AB, by the way, may value na yan. So, hindi siya unknown. Ang unknown lang si BD at saka BE. So, ito ay 1732.05081. Okay? So, mag-summation din tayo ng forces vertical. Okay, equal to 0. Lahat ng pataas ay positive. Unahin mo yung mga unknown. Si BD, kanyang horizontal or vertical, no? Vertical component ay BD sine 30 degrees. Tapos siya ay pababa, so negative. Si BE naman, ang kanyang vertical component ay BE sine 30 degrees. Tapos siya ay pataas, so siya ay positive. Okay. Si AB naman, ang kanyang vertical component ay AB sine 30. Okay. So siya din ay, hindi, siya ay pababa. So siya ay negative. Si 1,000 naman, ang kanyang vertical component ay 1,000 sine 60. Siya ay pababa, so siya ay negative. So, equal to 0. So, si AB may value na yan na 1732.05081. So, meron tayong dalawang equations. This is the equation 1, equation 2, at meron tayong dalawang unknown, si BD at saka BE. So, pwede natin yung gamitan ng Caltech. So, sa Caltech, to equations 2 unknowns, yan ay mode 5 equation, yun yung piliin mo. And then, ang piliin mo dito yung 1. So, yung form ng equation natin dito ay ax plus by equal to c. So, yan ay ax plus by is equal to c. Okay? So, dito, yung x at y, yan yung dalawang unknown. So, in our case, yung dalawang unknown natin, si BD at BE. So, si BD, i-assign natin siya kay X. Si BE, i-assign natin siya kay Y. Okay, ngayon, ano tong A at B? Yung A, yan yung coefficient or number na kasama nung unang unknown. So, yan yung number or coefficient nga, no? Or number na kasama ni BD, which is negative cosine 30. No? And then, yung B naman, yan yung coefficient ng second unknown natin. So, in this case, kay equation 1, yung coefficient P ay negative cosine 30. So, ganun lang siya. Ha? Tapos, yung C na to, no, yan yung constant term. So, lahat ng constant term, take note, dapat lahat ay nasa right side. So, kung nasa left side siya, i-transpose mo siya dun sa right side. At lahat ng unknown, no, nandito sa kaliwa. Okay, yung unknown na dalawa dapat nandito sa kaliwa, yung mga constant terms natin dapat nandun sa kanan. Okay, ganun dapat yung maging form nitong dalawang equation natin, ha. Sige, balik tayo kay calculator. So, piliin mo yung 1, and then may makikita kang ganitong table. So, dito mo ilalagay, no, yung para kay equation 1, dito naman yung para kay equation 2. So, para kay equation 1, yung coefficient A niya, yan yung coefficient nung unang unknown natin na BD. So, yan ay negative cosine 30.
And then, yung coefficient B nung second unknown ay negative cosine 30 din. Negative cosine 30 din. And then, yung constant terms natin na dapat nasa kanan. So, dalawa yung constant terms natin dito. Ito, at saka ito. So, dapat ilipat mo siya sa kabila. So, itong negative 1732.05081 cosine 30, pag nilipat mo siya sa kabila, magiging positive. So, positive 1732.05081 cosine 30. Okay. And then, yun namang positive 1,000 cosine 60, constant term din yan. So, kapag nilipat mo sa kabila, magiging ano naman, negative. So, negative 1,000 cosine 60. Okay, equal mo. So, para yun kay equation 1. Para naman dun kay equation 2, yung kanyang coefficient A ay negative sine 30. Kay coefficient B, yan ay positive sine 30. Kay constant term, itong dalawa na to, constant term, ilipat mo sila sa kabila. So, pareho sila magiging positive, no? So, positive 1732.05081 sine 30, okay, minus 1,000. Hindi, positive na pala to. Ta-transpose sa kabila, positive 1,000 sine 60. Okay, so press equal mo. Okay, yung unang lalabas, yan yung unang unknown, which is si BD. And then press equal mo, yung ikalawang lalabas, yan yung ikalawang unknown, which is si BE. So, ang kailangan lang naman natin dito si, si BE. Sige. So, by the way, itong negative sign na to, ibig sabihin, mali yung inassign natin na direction kay BD. So, si BD, hindi dapat siya compression, dapat siya ay tension. And then si BE naman, since positive lumabas, ibig sabihin tama yung inassign natin kay BE, na si BE ay compression. Okay, so sulat na natin yung sagot para kay BE. So, si BE ay 1154. 1154.70054. Unit ay pound. So, tama ang action ni BE na compression. Okay? So, ito, box na natin. Okay, hindi ko na sinulat si kakailanganin ba natin si BD. So, sige, baka kailanganin natin si BD, no? Pag nag-proceed tayo dito kay joint D. Sige, isulat ko na din si BD. So, si BD, again, since nag-negative yung sagot, hindi dapat siya compression. It should be oppositely directed. So, dapat siya ay tension. Sige, so si BD, balikan natin dito. Sulat natin, BD. Dito ko na lang ilagay, no? So, si BD, siya ay positive 2309.40108 pound. And ang action niya ay tension. Pinasitive ko na siya kasi kinorek ko naman na yung action niya. Okay. Ngayon, nakuha mo na rin si BE. So, the last one na kailangan mo ay si DE. So, paano si DE? Nasaan ba si DE? So, si DE, nandito siya kay joint D. So, by the way, na-solve na natin si BE. So, BE at saka BD. Lagyan natin double slash symbol. Okay. Ngayon, ganito. Dito kay joint D, ilan ba ang members niya? 4. 1, 2, 3, 4. Pero na-solve na tong si D. BD. So, in this case, paano yung gagawin natin dito? 3 yung members yan. So, 3 unknown yan. Pero ganito, inspect mo ulit yung mga member ni joint D. Kasi, tingnan mo class, itong DF na to, may mapapansin ka dito. No? So, itong joint F, no, check mo siya dito sa case 2, no, ng zero force members. Okay? So, yung joint F na yan, joint yan na 3 members. Tapos yung dalawang members niya, collinear. Tama, itong EF tsaka FG, collinear sila. Tapos, yan ding joint F, meron ba siyang external load? Wala, di ba? And then, wala rin siyang external na support. So, walang external na reaction. So, nasatisfy yung dalawang condition. So, ibig sabihin, yung member na hindi collinear ay zero force member. So, ibig sabihin, itong member DF, zero force member ito. Okay, so knowing na ito ay zero force member, ibig sabihin, ang unknown lang
no, dito kay joint D ay dalawa. No, itong si member DE tsaka si member DG. No? So, pwede na tayo mag-proceed dyan, ibig sabihin. Okay? Sige. So, okay, drawing natin yung FBD ni joint D. So, para sa FBD of joint D, so ito si joint D, lagay mo yung mga members na naka-attach sa kanya. Okay, ito, anong member ito? Member BD. Tapos ito, member DG. Okay, tapos yung member DE. DE, sorry. D. Okay, tas yung DF, kahit hindi na natin 'to isama kasi nga alam naman na natin na zero force member siya. Okay? Tapos, wag mong kakalimutan, no, na dito kay joint D, okay, merong applied load. No, merong applied load na 1,000 pounds. So, si 1,000 pound, siya ay perpendicular kay BD at DG. Okay, 1,000 pound. Madalas nakakalimutan yan. So, wag mong kakalimutan yan. Okay, si BD, alam na natin na may value na siya at siya ay tension. So, dapat tension din siya dito. And then, yung value niya ay 2309.4108 pound. Okay. So, i-assign natin yung direction ni DE tsaka ni DG. Okay. So, vertically, no, si 1,000 tsaka BD pababa. Pero si DE kasi vertical, tapos si DJ may vertical component din. So, di natin alam sino pataas pa baba sa kanila. Horizontally naman, si 1,000 pakanan, si BD pakaliwa. So, di natin alam kung si DG ba pakanan o pakaliwa. So, in this case, sige, assume na lang natin. So, let's say, assume natin si DE na compression. Si DG din, assume na lang din natin na compression. Okay, kompletuhin natin free body diagram. Drawing natin yung or ilagay natin yung mga angle ng mga naka-incline na force. Okay? So, itong si BD, yun nga, as we know, from the horizontal, 30 degrees siya. Kasi nga, 30 degrees from the horizontal siya. Okay, so 30 degrees to from the horizontal. Si DG at saka BD, magkalinya yan. So, kung 30 degrees from the horizontal si BD, ganun din si DG. So, 30 degrees from the horizontal. Ngayon, si 1,000 pound, okay? Katulad nung kanina, 'di ba, kung ito ay perpendicular, so 90, so 90 din siya dito sa kabila, tapos 30 na 'to, so ang natitira 60 degrees. So from the horizontal, si 1,000 pound ay 60 degrees. So from the horizontal, si 1,000 pound ay 60 degrees. Ayun na, kompleto na yung free body diagram natin. Ngayon, ang concern nating makuha dito ay ito ha, si DE. Okay, so paano natin makukuha itong DE na ito? Kung tayo ay magko-conventional, hindi naman natin makukuha ng diretso si DE, no? Kasi si DG, may horizontal at vertical component siya. So, kasama siya pareho sa summation ng forces horizontal at summation ng forces vertical. So, di bale, gano'n na lang yung gawin natin, no? Mag-summation tayo ng forces horizontal para makuha muna yung unknown na DG. Tapos yung makukuha nating DG, kapag nag-summation tayo ng forces vertical, so magagamit natin siya doon, parang unknown na lang si DE. O, sige, gawin natin. So, summation muna tayo ng forces horizontal to solve for DG. Pero again, hindi naman siya hinahanap ha. Magagamit mo lang siya para ma-solve si DE pag nag-summation ng forces vertical. Okay, sa aming nga forces horizontal, si DG, siya ay DG cosine 30, ang horizontal component niya, tapos pakaliwa siya, so negative. Si BD din, pakaliwa, tapos ang horizontal component ay BD cosine 30 degrees. Si 1,000 pound, pakanan, so positive 1,000, horizontal component niya ay 1,000 cosine 60 degrees. Okay? So, equate natin sa 0. Si BD may value na 2309.4108. So, ang unknown lang dito si DG. So, pindot natin sa calculator si DG. Negative alpha x, yan yung unknown na DG. Tapos cosine 30. Minus yung BD natin na 2309.4108. And then cosine 30. Tapos, plus 1,000 cosine 60.
Okay, alpha equal 0. Shift solve natin to solve for DG. So, ang DG, yun, nag-negative. So, negative 1732.05081 pounds. So, ibig sabihin ng negative sign, mali ang inassign natin na direction kay DG. So, it has to be oppositely directed. So, i-correct mo na agad, no, si DG. So, gawin mong positive. Okay, 05081 pound. Tapos, lagay na natin yung tamang action niya na siya ay tension. Okay. So, yung corrected na na action ni DJ, yan yung gagamitin mo kapag nag-summation tayo ng forces vertical to solve for DE. So, sa amin nga forces vertical equal to 0, lahat ng pataas ay positive. Si DE ay pataas. Okay? And then, si BD naman, ang kanyang vertical component ay BD sin 30 degrees. Tapos siya ay pababa, so negative. Si DG naman, siya ay pataas, no? So positive. Tapos ang vertical component ay DG sin 30 degrees. Tapos si 1,000 naman, pababa siya. And ang vertical component niya ay 1,000 sin 60 degrees. Equal to 0. So, si BD may value na yan na 2309.40108. And then si DG may value na rin yan na 1732.05081. So si DE, okay, pwede natin ipindot sa calcu. Okay, so si DE yan yung unknown, assign natin as alpha x minus 2309.4108 sin 30. Okay, tapos plus 1732.05081, okay, sin ng 30 minus 1,000 sin ng 60. Okay, alpha equal 0. Shift solve natin. Ang value niya ay 1154.70054. Okay, ito ay pound. So, positive lumabas, ibig sabihin, tama ang action na nilagay natin kay DE. Siya ay compression. Okay? So, box na natin to. Okay, there you have it. Okay, nabigay na natin yung tatlong pinapahanap. Si AB, si BE, DE. Okay, so, from here, okay na to.